Sambako na naman ang mukha mo. Anong problema, tropa? Tanong ni Lori sa kaibigang si Melchor. Nakahalukip-kip na sumandal sa gilid ng sasakyan si Melchor habang may inaayos si Lori sa makina niyon. Suki na ang binata sa auto shop ni Lori at ang dalaga mismo ang personal nitong mekaniko. Si Mommy at Daddy, gusto nilang pumunta na naman ako sa bagong blind date na inarrange nila para sa akin. Nagsasawa na ako sa ginagawa nila, pero wala naman akong magawa. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi ko sila pinagbibigyan. Reklamo ni Melchor. Siguro titigil lang sila kapag nag-asawa ka na. Boring nga naman kung kaisa-isa na lang anak ay hindi pa rin nag-aasawa hanggang ngayon. Ilang taon ka na ba? 32. Gusto na nila ng apo kaya pagbigyan mo na. Komento niya bago tumayo. Matanda lamang ng 5 taon si Melchor kay Lori, pero magkasundo pa rin sila sa maraming bagay. O yan, okay na ulit ang sasakyan mo. Ugaliin mo kasing i-check ang makina nito bago ka umalis para hindi mo ko inaabala kapag nasisiraan ka sa daan. Ang dami-dami mong kotse pero itong pasira-sira ang trip mong gamitin palagi. Dugtong pa niya. Kahit luma na tong si Bulok, mahal ko yan. Ito ang unang sasakyan na nabili ko. Ito rin ang dahilan kaya tayo nagkakilala at naging magkaibigan, Lori. Ipa-upgrade mo na lang para hindi laging nasisira. Ako rin ang napapagod sa pabalik-balik mo rito. Minsan sinusundo pa kita kapag nasisiraan. Kung hindi ka lang galante magbayad, hindi kita gagawan ng pabor. Okay lang yun, magkaibigan naman tayo. Tayo lang din ang magtutulungan. Sus, trabaho lang, walang kaibig-kaibigan, Mel. Ibang usapan na yun. Inalis ni Lori ang suot na gloves bago kinuha ang towel sa balikat niya. Pinunasan niya ang namuong pawis sa noo at leeg niya. Kakaibang tingin naman ang pinupukol ni Melchor sa kanya, kaya binato niya ito ng gloves. Sinalo naman ng binata ang gloves at hinawakan yon. Melchor, kilala kita. Kapag ganyan ang tingin mo, siguradong hindi ko magugustuhan ang iniisip mo. Sansala niya agad kahit wala pa itong sinasabi. Kinuha ni Lori ang gloves dito bago naglakad pabalik sa opisina niya. Sumunod naman si Melchor sa kanya. Lord, 5 taon na rin tayo magkaibigan simula nung tulungan mo ko nung nasiraan ako ng sasakyan sa Ermita. Sukoy na rin ako sa shop mo at nire-refer pa kita sa mga kliyente at kakilala ko. Mas naging kilala ang shop mo dahil sa connection ko bilang car dealer. Baka naman pwede mo akong tulungan sa problema ko. Hindi ko yun hiniling sa'yo, Mel. Ikaw ang nagkusang gumawa niyon at wala rin ako magagawang tulong para sa'yo. Magbayad ka na sa cashier, marami pa akong gagawin. Baliwala niyang sagot. Inunahan siya ni Melchor sa paglalakad at hinarangan ng daan niya. Nagmamakaawa itong nakatingin sa kanya, pero hindi niya pinansin. Lumihis siya ng daan, pero hinawakan nito ang kamay niya. Please, Lord, tulungan mo naman ako para tumigil na ang mga magulang ko sa paghanap ng blind date ko. Maawa ka naman, oh. Binawi ni Lori ang kamay sa pagkakahawak ni Melchor. Ano bang tulong ang gusto mo? Magpapanggap ka lang na girlfriend ko para may maipakilala ko sa mga magulang ko. Ano? Sira bang ulo mo't naisip mo yan? Hindi tayo'y talo, Melchor. Parehong babae ang gusto natin dalawa. Malabong mangyari ang gusto mo. Magpapanggap lang naman tayo para tumigil sina Mommy at Daddy sa pakulo nilang blind date. Hindi ka naman nila kilala kaya hindi sila maghihinala sa plano natin. Ayoko. Mariin niyang pagtanggi bago ito lagpasan. Hindi pa rin tumitigil sa pangungulit si Melchor hanggang makapasok sila sa opisina ni Lori. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, pumayag ka lang na maging girlfriend ko kunwari. Anything you want, I'll give it to you. Promise. Ayoko pa rin. Sa ibang babae mo na lang ibigay ang offer na yan. Hindi ako papayag sa gusto mo kahit kaibigan pa kita. Kahit gumawa ko ng paraan para makilala mo ng personal ang modelong hinahangaan mo. Modelo ng mga sasakyan sa kumpanya ko, si Therese Smith. Magagawan ko ng paraan para makita kayo, Lord. Bahagyang pumikit si Lori sa nakakatuksong alok ni Melchor. Matagal na niyang hinahangaan si Therese. Hindi pa niya kilala si Melchor ay humahanga na siya sa modelo. Wala lang siyang pagkakataon para makita ito ng personal. At magandang inaalok ni Melchor para matupad ang pangarap niya. Sige, kung ayaw mo sa alok ko, iba na lang ang aalok. Sandali! Pigil niya agad kay Melchor nang lalabas na ito sa opisina niya. Tumigil si Melchor at tumingin sa kanya. May kailangan ka pa ba, Lori? Pupunta na ako sa cashier kasi marami ka pang gagawin, di ba? Baka naaabala na kita. Sagot nito, ngunit hindi maitago ang ngisi sa labi.
Natitiyak niyang may kutob na itong papayag siya sa inaalok nito sa kanya. Alam kasi nito ang kahinaan niya at yun ay ang modelong crush niya. Sige, papayag na ako. Pero gusto ko munang makita ng personal si Therese bago ko gawin ang gusto mo. Ano, deal? Deal. Nakangiting sabi ni Melchor bago ilahad ang kamay kay Lori. Tinanggap yun ni Lori at ginawa nila ang handshake bilang magkaibigan na may kasamang shoulder hug. Tatawagan na lang kita kung kailan available si Therese, muling sabi ni Melchor. Sige, maraming salamat, tropa. Nakangiting sagot ni Lori. Hindi maitago ni Lori ang excitement sa boses at itsura niya. Hindi na siya makapaghintay na makita at makilala sa personal ang babaeng hinahangaan niya. 3 araw ang nakalipas nang matanggap ni Lori ang mensahe mula kay Melchor. Nagbigay ito ng pangalan ng isang lugar kung saan daw sila magkikita ni Therese. Nagpresenta pa itong ihatid siya roon na hindi naman niya tinanggihan. Excited na naghanda si Lori. Sinuot niya ang bagong polo na nakatago sa aparador niya. Pinaresan niya yon ng maong pants at puting sneakers. Maayos niyang sinuklay ang maikling buhok. Halos ipaligo na rin niya ang pabango sa katawan. Nag-smell check pa siya ng bibig. Nang masigurong mabango ang hininga niya, lumabas na rin siya ng silid. Nadatna naman niya si Melchor sa salas habang abala ito sa hawak na cellphone. Umalis na tayo, Mel. Baka mainip si Therese sa paghihintay sa atin. Untag niya rito. Inangat ni Melchor ang tingin sa kanya. Binusa muna nito ang cellphone bago tumayo at lumapit sa kanya. Pinagmasdan nito ang suot niya bago umiling. Halatang diskumpiyado ito sa uri ng damit na suot niya. Wala naman itong magagawa kung yun ang gusto niya kaya hinayaan na lang siya nito. Hindi ka ba nasasawa sa ganyang forma? Para kang lalaki, Lord. Komento nito. Lalaki naman ako, Mel. Hindi man sa physical na itsura, pero lalaki ang puso ko. Para namang hindi ka pa sanay sa araw-araw kong pananamit. Ganito na ako bago mo pa ako nakilala. Tama lang pala't kasama natin si Therese ngayon. Matutulungan ka niya. Matutulungan? Saan? Nagtataka niyang tanong. Malalaman mo rin mamaya. Halika na, umalis na tayo. Hinihintay na tayo ni Therese. Naunang naglakad palabas ng bahay si Melchor. Sumunod naman si Lori kahit nalilito siya sa sinabi nito. Parang ibang dahilan kaya makakasama niya ngayon si Therese at hindi nga siya nagkamali. Nakipagkita sila kay Therese sa isang mall at tinulungan siya nitong mamili ng damit pang babae. Ano to, Melchor? Akala ko ba date namin ni Therese ngayon? Bakit kasama ka at bakit kailangan nating mag-shopping ng mga damit pang babae para sa akin? Hindi ka tumutupad sa usapan natin. Mahina niyang angel kay Melchor. Wala sa usapan natin ang date niyo ni Therese. Ang usapan, makikilala mo lang siya ng personal, kapalit ng pabor na hinihingi ko sa'yo. Wala akong nilalabag na kasunduan. Isa pa, kailangan mo mga damit pang babae kapag ipapakilala kita sa parents ko. Ang pangit naman tingnan kung ang girlfriend ko ay mas mukha pang lalaki kaysa sa akin. Hindi ko kailangan ng mga damit. Meron naman ako sa bahay. Okay ng t-shirt at pants dun. Isa pa, mahal dito at wala akong pera. Sapat ang kinikita ko sa auto shop para sa araw-araw kong pangangailangan at pampasahod sa mga tao ko. Kumain na lang tayo kasama si Therese. Huwag na tayo mag-shopping. Pagdadahilan niya. Don't worry. Sagot ko na ang pag-shopping mo. Kahit alam ko namang malaking kinikita ng auto shop mo. Libre ko na to para magmukha kang babae sa harapan ng parents ko. Nakangising sabi ni Melchor. Parang pinaparating nito sa kanya na wala talaga siyang choice kundi pumayag. Pinigilan ni Lori ang inis kay Melchor dahil ayaw niyang mabadshot sa harapan ni Therese. Ngumiti na lang siya kahit ayaw niya ng mga damit na pinipili ni Therese para sa kanya. I think mas bagay sa'yo ang red, but blue is also cute. What do you think, Lori? Which one do you prefer to wear? Malambing na tanong ni Therese. Hindi kayang mainis ni Lori sa ganoong boses ni Therese, pero ang kinaiinisan niya ay ang dalawang bikini na hawak nito. Sa palagay ko, hindi ko naman kailangan yan, Therese. Hindi kasi ako mahilig mag-swimming. Pagdadahilan niya. Really? Sayang naman. Minsan kasi nag-host ako ng swimming party sa house ko. I'm planning to invite you to know you more. But if you don't want, then it's fine. Nakonsensya naman si Lori nang maging malungkot ang itsura ni Therese. Black na lang ang bilhin natin. Mas gusto ko yun kaysa sa dalawang yan. Napipilitan niyang bawi.
Titiisin na lang niyang magkaroon ng bikini kaysa makitang malungkot na itsura ni Therese. Nasasaktan ng damdamin niya kapag ganoon ang dalaga. Great choice, Lori. Masayang sabi ni Therese. Kinuha agad nito ang itim na bikini bago ilagay sa trolley basket na tulak-tulak ni Melchor. Nanlulumo naman siyang nakatingin sa bikini. Iniisip pa lang niyang isusuot yon ay pinagtataasan na siya ng balahibo. Sa tingin ko naman bagay na bagay sa'yo ang bikinong to, Lor. Nangungulit na sabi ni Melchor. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Pero bigla rin siyang ngumiti nang tawagin siya ni Therese. Lori, come here. Look at this, oh. Parang hihimatayin si Lori nang ipakita ni Therese ang tibak underwear sa kanya. Kung hindi niya crush si Therese, baka kanina pa niya ito iniwan. Hindi ako nagsusuot ng ganyan, Therese. Diyos ko, maawa ka naman. Wala nang tatakpan sa telang yun, oh. You're right. Ibang pair of underwear na lang ang kunin natin. Sang-ayon nito. Nakahinga ng maluwag si Lori nang bitiwan ni Therese ang underwear. Tawa naman ng tawa si Melchor sa eksena nila ng modelo. Pakiramdam niya ay pinagtitripan siya ng lalaki, kaya hindi niya ito pinansin at itinuon na lamang niya ang atensyon kay Therese. Sinusulit talaga niyang pagmasdan ang magandang mukha ng dalaga. Pasimple rin niyang hinahawakan ng kamay nito. Para naman siyang hihimatayin sa kilig nang hindi ito umiiwas at sa halip ay yumayaka pa ito sa braso niya. Lihim naman siyang kinikilig sa ginagawa nito, lalo na nang tumabi ito sa kanya nang kumain sila. Inabot na rin sila ng gabi sa pamamasyal hanggang sa ihatid nila ito sa pag-uwi. I had fun with you guys. Thank you so much and nice meeting you again, Lori. It's great to know you. Malambing na sabi ni Therese. Hindi napigilan ni Lori ang kiligin sa dalaga nang yakapin siya nito. Bawing-bawi ang pagod at inis niya kanina habang nasa mall sila. Isang yakap lang ni Therese ay maayos na agad ng pakiramdam niya. You're welcome, Therese. Masaya rin ako na makilala ka. Sabi niya bago gumanti ng yakap dito. Ayaw pa sana niyang pakawalan si Therese, pero lumayo na ito sa kanya at binalingan naman ng tingin si Melchor. Thank you for inviting me, Mr. Landicho. I hope this is not the last time. I'm looking forward to go out with you alone. See you around, Mr. President. Kumaway pa ito kay Melchor bago bumaba ng sasakyan. Inilabas naman ni Lori ang pinipigilang inis nang mapag-isa sila ni Melchor sa sasakyan. Sa susunod, huwag ka nang sasama sa lakad namin ni Therese. Inaagaw mong atensyon niya na para sana sa akin. Nagsiselos niyang sabi. I'm not interested with Therese. Ikaw ang kailangan ko. At kailangan mo maghanda. Pupunta tayo sa bahay ng parents ko sa weekend at ipapakilala kita sa kanila. Isuot mong isa sa mga binili nating damit kanina. Magdala ka rin ng extra damit dahil doon tayo magpapalipas ng gabi. Dapat presentable ka at hindi mo kang lalaki. Girlfriend ang kailangan ko at hindi boyfriend. Klaro ba tayo ron, Lori? Oo na. Parang may magagawa pa ako. Napasubo na ako sa kasunduang to. Mangako ka lang na hindi ka nasasama sa lakad namin ni Therese sa susunod. Klaro ba tayo ron, Melchor? Tanong niya at sinadyang gayahin ang tono ng boses nito. Okay, walang problema. Mangako ka rin na hindi mo sasabihin kahit kanino tungkol sa kasunduan natin. Sekreto lang natin to. Huwag ka mag-alala, hindi ko rin gustong malaman to ng iba. Masisira ang kapugian ko kapag nalaman to ng iba. Ano na lang ang iisipin nila? Nabading ako? Maganda ka, Lori, at hindi pogi. Ako ang pogi sa ating dalawa. Sa angas kong to, sasabihan mo ako ng maganda. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang muscles kong to, ha? Nililis ni Lori ang manggas ng polo at ipinakita kay Melchor ang bisig niya. Pinilit niyang palabasin ang muscle roon, pero walang lumalabas. Kahit mabigat ang trabaho niya sa auto shop, hindi pa rin siya tinutubuan ng mga muscle. Sexy at babaeng-babae pa rin talaga ang kahit anong parte ng katawan niya. Kung hindi nga siya magdadamit panlalaki, walang mag-iisip na tomboy siya. Pasimple naman siyang tumingin kay Melchor. Nakatuon lang ang tingin nito sa daan. Hindi mo na pala kailangan makita ang muscle ko. Baka mainggit ka lang. Effortless ang pagiging macho ko. Samantalang ikaw, kailangan pang pumunta sa gym araw-araw. Muli niyang sabi para pagtakpan ng pagkapahiya. Hindi na ako tumingin dahil alam ko naman na wala kang muscle. Saan tutubo ang muscle mo kung payat ka? Natatawa nitong sabi. Hindi naman nagpatalo si Lori sa pang-aasar ni Melchor. Gumaganti siya sa tuwing inaasar nito.
Walang patay na oras kapag magkasama sila. Marahil isa yun sa dahilan kaya magkasundo sila. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni Lori. Ang bilis ng biyahe. Narito na agad tayo sa bahay mo. Saad ni Melchor na tila may panghihinayang sa boses. Salamat naman at hindi na kita makikita, Melchor. Nakakasawa rin ang pagmumukha mo. Biro niya rito bago bumaba ng sasakyan. Hindi mo ba ako aalukin kahit kape man lang, Lor? Naubos na ang kape ko dahil sa'yo. Wala na ako maibibigay sa'yo. Umuwi ka na lang at dun ka magkape sa bahay mo. Taboy niya rito bago pumasok sa bahay niya. Maya-maya ay narinig niya ang muling pagbukas ng pintuan. Pumasok doon si Melchor bit-bit ang mga shopping bag. Nakalimutan mo mga to sa sasakyan ko. Sabi nito bago ibaba ang mga dala sa salas. Umupo pa ito sa sofa at hinubad ang suot nitong blazer. Inalis din nito ang 3 botones ng polo at komportabling sumandal sa upuan. Hindi ka pa ba uuwi? Gagabihin ka sa daan at hindi maganda ang panahon ngayon. Baka abutan ka ng ulan. Dito ako magpapalipas ng gabi, Lor. Tinatamad na ako magmaneho pa uwi. Mahina nitong sabi habang nakapikit. Nahalata ni Lori ang pagod sa itsura ni Melchor. Matagal din silang nag-shopping kanina kasama si Therese. Alam niyang napagod ito kakasunod sa kanila, pero hindi niya ito narinig na magreklamo. Pumasok ka na sa kwarto at doon ka magpahinga. Pumili ka na rin ng damit sa aparador ko. Maraming kakasya sa iyo ron. Magpalit ka muna para komportable ang pagtulog mo. Tumayo si Melchor at walang salita itong naglakad patungo sa silid niya. Sumunod naman siya rito at napailing na lang nang makitang nakadapa ito sa kama niya. Mukhang nakatulog agad ito dahil sa payapa nitong paghinga. Hindi yun ang unang beses na nag-sleep over si Melchor sa bahay niya. Simula nang maging magkaibigan sila, ay palagi na itong dumadayo ng tulog doon. Okay lang naman yun sa kanya dahil mag-isa lang siya sa bahay na minana pa niya sa mga taong umampon sa kanya. Ulila na kasi siya kaya ang umampon sa kanya ang kinalakhan niya. Tanggap siya ng mga ito kahit natitibo-tibo siya, lalo na ng tatay niya. Yung nanay niya hindi siya masyadong close pero mabait din naman kahit papaano. Hay nako, magpapabihis na naman ng damulag na to. Sabi niya bago lumapit sa aparador niya. Kumuha si Lori ng isa sa malalaki niyang t-shirt at pumili na rin siya ng short na kakasya kay Melchor. Bitbit niya yon nang muli niyang lapitan ng binata. Inalis muna niya ang sapatos at medyas nito. Marahan niya rin itong inihiga para matanggal niya ang suot nitong damit. Binihisan niya si Melchor nang walang mali siya. Pero may inggit sa katawan niya. Naiinggit siya sa ganda ng katawan ni Melchor na kahit anong gawin niya ay hindi niya maa-achieve. Balakang at dibdib lang ang lumalaki sa kanya kapag nagbubuhat siya ng mabibigat. Kahit anong gawin niya, babae pa rin siya at mananatili siyang ganoon sa kabila ng pagkakagusto niya sa kapwa babae. Kung ganito kaganda ang katawan ko, hindi na ako mahihirapan magpapansin sa mga chicks. Hanggang ngayon wala pa rin akong girlfriend. Ang unfair talaga ng mundo. Hindi man lang iparana sa akin ang magkaroon ng love life. Umiiling niyang sabi bago nilikom ang mga damit ni Melchor. Dinala niya yun sa laundry room at nilabahan. Sinalang din niya sa dryer para mabilis matuyo at may maisuot si Melchor bukas bago ito umalis. Pagkatapos ng mga ginawa ni Lori, bumalik na rin siya sa silid. Naglatag siya ng floor mat sa ibaba ng kama at doon siya natulog. Kinabukasan, naunang nagising si Melchor kaysa kay Lori. Napangiti ang binata nang maalala kung paano siya palitan ng damit ni Lori kagabi. Nagkukunwari lang siyang tulog dahil alam niyang bibihisan siya ng dalaga tulad ng palagi nitong ginagawa kapag natutulog siya nang hindi pa nagpapalit ng damit. Bumangon si Melchor, pero napalis ang ngiti sa labi niya nang makitang natutulog sa ibaba ng kama si Lori. Parang nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya dahil sa itsura nito ngayon. Nakataas ang dalawa nitong kamay na parang model ng deodorant sa puti at kinis ng kilikili. Bahagya rin lumalabas ang side boob nito sa suot nitong puting sando. Nakataas din ang short nito at nakalantad ang bilugan at makinis nitong hita. Holy shit! Iniisip ba talaga ng babaeng to na lalaki siya? Hindi ba niya alam kung gaano siya ka-attractive sa itsura niya ngayon? Mahina niyang sabi sa sarili. Tumayo si Melchor at tinakpan ng kumot ang katawan ni Lori bago siya lumabas ng silid. Nagtungo siya sa kusina at nagluto ng agahan. Kabisado na niya si Lori.
Mamaya pa ito magigising kaya pinagluto muna niya ito ng pagkain. Pagkatapos magluto, pumasok siya sa laundry room. Inaasahan na niyang nilabhan nito ang mga damit niya. Palagi nitong ginagawa yon sa tuwing natutulog siya roon. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niyang nakasampay roon ang mga damit na suot niya kagabi. Kinuha niya yon at nag-shower sa bathroom malapit sa kusina. Ginamit niya rin ang sabon at shampoo ni Lori. Sanay na sila sa ganoon. Meron naman siyang sariling toothbrush doon na ginagamit. Pagkatapos maligo ay sinilip ni Melchor si Lori sa silid nito. Hindi nagbago ang pwesto nito at mahimbing pa rin ang tulog. Maingat niyang sinara ang pinto bago siya umalis ng bahay ni Lori para pumasok sa opisina. Good morning, Mr. La Chica. Masiglang bati ng sekretary ni Melchor pagdating niya sa opisina. Good morning, Mr. Han. Please bring me a cup of coffee in my office. Right away, sir. Thank you. Pagkaupo pa lang ni Melchor sa swivel chair niya, kaagad niyang hinarap ang mga paperworks. Maya-maya ay dumating na rin ang hiniling niyang kape kay Mr. Han. Abala siya sa mga binabasang papeles nang marinig ang tunog ng phone niya. Binitiwan niya ang binabasang papeles at kinuha ang phone sa bulsa ng coat niya. Napangiti siya nang makitang tumatawag si Lori. Good morning, Lor. How's your sleep? Bati niya rito sa kabilang linya. Morning. Bakit ang dami mong niluto? Mas lumawak ang ngiti niya sa bedroom voice ni Lori. Ang sexy ng pakinggan para sa kanya. Sabagay, sexy talaga si Lori kahit lalaki ito pumorma. Napapansin ko kasing namamayat ka na kaya dinamihan ko ang luto. Tinitipid ko ang groceries ko rito, Melchor. Pero niluto mo naman yata lahat. Paano ko ito uubusin? Mag-isa lang naman akong kakain. Hindi naman ako patay gutom. Balutin mo na lang at dalhin sa opisina mo para may makain ka kapag nagutom ka sa trabaho. Kailangan mo yan para mas lumakas ang katawan mo. Alam mo namang mahal na mahal kita at ayokong nalilipasan ka ng gutom. Segue na pagtatapat niya sa totoong nararamdaman dito. Tulad ng dati, hindi yun sineryoso ni Lori. Ang OA mo, Melchor. Babay na nga. Pinutol nito ang tawag nang hindi hinihintay ang sagot niya. Bumuntong hininga si Melchor bago ibaba ang cellphone sa ibabaw ng mesa niya. Dinadaan na lang niya sa pagpaparinig ang totoo niyang nararamdaman para sa kaibigan. Pero hindi na yata niya kayang ilihis ang pagiging pusong lalaki nito. Nawawalan na siya ng pag-asang matutugunan ni Lori ang pagmamahal niya. Hindi niya rin inaasahan na mahuhulog siya ng ganito sa tomboy niyang kaibigan. Lori, palagi kong dinadasal na maging pusong babae ka na at mahalin mo rin ako. Kapag nangyari yon, hindi na kita pakakawalan. Ngayon pa nga lang na pusong lalaki ka, kapit na ako sa'yo. Ano pa kaya kapag pusong babae ka na? Hindi kita susukuan. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa picture frame ni Lori sa ibabaw ng mesa niya. Hiningi niya yun sa dalaga nang unang beses siyang natulog sa bahay nito. Hindi naman ito tumanggi at hinayaan siyang kunin sa picture frame nito sa kwarto. Close-up shot yon at nakangiti ito sa larawan. Babaeng babae ito roon na hindi halata na mas maangas pa ito sa kanya. Huling pagkakataon ko na to, Lori. Gagawin kitang tunay na babae habang nagpapanggap ka ng girlfriend ko. Mamahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pangako yan. Sumapit ang weekend kung kailan makikilala na ni Lori ang mga magulang ni Melchor. Pero problemado ang dalaga kung ano ang isusuot niya. Nakalatag sa ibabaw ng kama ang mga damit na pinili ni Therese para sa kanya. Pero isa man sa mga yon ay wala siyang nagustuhan. Lor, kanina ka pa riyan sa loob. Nakapagbihis ka na ba? Mahuhuli na tayo sa lunch natin kasama si na Mommy at Daddy. Lumabas ka na riyan. Sabi ni Melchor sa labas ng silid niya. Maaga itong pumunta sa bahay niya para sa lakad nila ngayong araw. Pero inabot pa rin sila ng tanghali dahil hindi siya makapili ng susuotin na damit. Lumapit sa pintuan si Lori at binuksan ang pinto. Wala akong maisuot, Melchor. Bakit kasi ganitong mga damit ang pinili ni Therese? Gusto ko siyang makausap ngayon din. Ibigay mo sa akin ang number niya. Pasimple niyang sabi para makuha ang number ng modelo. Pumasok si Melchor sa silid niya at nakapamaywang na nakatingin sa mga damit sa ibabaw ng kama. Hindi mo ako maiisahan, Lor. Wala sa usapan natin ang pagkuha ng number ni Therese. Kahit may number din siya sa akin, hindi ko ibibigay sa'yo. Magbihis ka na. Ito ang isuot mo. Kinuha nito ang puting bestida na walang manggas, pero hanggang binti naman ang haba. Ano bang klaseng damit yan?
Paano ko yan isusuot? Para lang yung towel na pinulupot sa katawan ko pagkatapos maligo ah. Wala bang may manggas dyan? Meron, pero walang takip ang likod. May isa rin dito pero hanggang hita naman ang haba. Pumili ka na lang sa mga to kung ayaw mo sa pinili ko. Parang ayoko na makipagkita sa parents mo, Melchor. Ang hirap maging babae, ang daming arte. Naiinis niyang sabi. Nagtaka si Lori nang kunin ni Melchor ang cellphone mula sa bulsa nito. Nagdial ito sa kabilang linya at ilang sandali lang ay narinig na niya ang pamilyar na boses. Sinadya pa nitong iset ang loudspeaker ng cellphone para marinig niya ang sinasabi ng kausap. Hello, Mr. La Chica? Why did you call me? Do you need something from me? My friend here wants to say hi to you, Miss Smith. Really? Who is it? Is it Lori? Pagkarinig ni Lori sa sariling pangalan ay agad niyang inagaw ang cellphone sa kamay ni Melchor. Hi, Therese. Si Lorto. Kamusta ka na? Pwede ba tayong magkita ulit? Excited niyang tanong sa babae. Of course. Let's meet again soon, Lori. By the way, I need to hang up na. May gagawin pa kasi ako eh. Sige, mag-iingat ka palagi, Therese. Inagaw ulit sa kanya ni Melchor ang cellphone. Nakangisi ito sa kanya bago pinutol ang tawag. Pwede kong ibigay ang number ni Therese kung isusuot mo ang damit na yan. Deal or no deal? Deal. Mabilis niyang kinuha ang damit at pumasok sa banyo. Kaya niyang tiisin magsuot ng ganoong damit alang-alang sa paglalapit nila ni Therese. Ngunit hindi pala ganoon kadali suotin ang napiling damit ni Melchor. Hindi niya maabot ang zipper sa likuran at nahihirapan din siyang hawakan yun dahil walang manggas. Nakasabit lang yun sa dibdib niya at kapag binitiwan niya ay tiyak na mahuhulog. Melchor, tulungan mo nga ako rito. Tawag pansin niya sa binata paglabas niya mula sa banyo. Lumapit si Lori sa full body size mirror sa loob ng silid niya. Tiningnan niya ang sarili roon. Natigilan siya nang makita ang refleksyon ni Melchor mula sa salamin. Nakaawang ang bibig nito habang nakatingin sa kanya. Bumaling naman siya rito. Hoy Melchor, natulala ka na riyan. Tulungan mo na ako rito at hindi ko alam kung paano to susuotin. Bahagya itong tumikhim at umiwas ng tingin. Napansin pa niya ang pamumula ng tenga nito bago lumapit sa kanya. Binalik naman niya ang tingin sa harapan ng salamin. Ano bang gagawin ko? Tanong ni Melchor. Tiningnan niya ito mula sa salamin, pero nakatingin ito sa ibang direksyon. Itaas mo ang zipper ng damit sa likuran ko. Sumunod naman si Melchor, pero hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Kinakapalang nito ang zipper ng damit niya, kaya napunta sa likod niya ang kamay nito. Nagtaka naman siya nang tila napapaso itong dumistansya sa kanya. Ano bang problema mo at hindi ka makatingin sa akin? Hindi tayo matatapos dito kung ganyan ka. Sermon niya rito. Huminga ng malalim si Melchor. Nangungusap ang mga mata nitong sinalubong ang tingin niya mula sa salamin. Lor, nakalimutan mo na bang babae ka at lalaki ako? Kahit sabihin mong pusong lalaki ka, babae pa rin ang pisikal mong itsura. Hindi lang basta itsura ang meron ka. Maganda ka, makinis, maputi at may sexing katawan. Alam mo ba kung gaano ka-attractive ang itsura mo ngayon? Naiilang akong tumingin sa'yo dahil sa ganda mo. Ay, ang OA mo, Melchor. Bakit ako hindi naiilang kapag binibihisan ka? Gwapo ka rin naman, may maganda pangangatawan at attractive rin sa mga babae. Boxer mo nga lang ang hindi ko napapalitan sa'yo pero ayos lang sa akin. Bakit sa'yo hindi? Dahil magkaiba tayo ng nararamdaman, Lor. Pareho tayong lalaki, Mel. Ikaw totoong lalaki. Ako naman pusong lalaki kaya pareho tayo ng nararamdaman. Parehong babae ang type natin. Kaya ayusin mo na itong damit ko nang makuha ko ng number ni Therese. Ilang beses humugot ng malalim na hininga si Melchor bago itaas ang zipper ng damit niya. Naramdaman pa niya ang bahagyang panginginig nun. Pero binaliwala na lang niya. Gusto na niyang matapos ang araw na yon para makuha na ang number ng crush niya. Ang sikip naman ito. Muli niyang reklamo nang tuluyang maisuot ang damit. Ipit na ipit ang dibdib niya at bahagya pang lumitaw ang puno niyon. Kapag tinataas naman niya, mas lalong lumilitaw yon. Malaki talaga ang dibdib niya kaya malalaking t-shirt ang isinusuot niya para hindi halata ang umbok niyon. Isuot mo na lang tong blazer ko. Bibili na lang ulit tayo ng mga bagong damit mo. Yung hindi ganyan ang design. Sabi ni Melchor bago ipatong sa balikat niya ang suot nitong blazer. Mabuti naman naisip mo yan ngayon.
Pinagpipilitan mo kasi mga damit na to ay ang papangit naman. Inayos ni Lori ang pagkakasuot ng blazer bago kunin ang rubber shoes niya. Isusuot na sana niya yon nang marinig na naman ang reklamo ni Melchor. Lord naman, hindi mo pwedeng ipares ang rubber shoes sa dress mo. Pumili ka na lang ng sapatos dito sa mga binili natin. Yung komportable kang isuot. Hindi ako komportable sa mga sapatos na yan. Ang tataas oh. Hindi nakinig sa reklamo niya si Melchor. Kumuha pa rin ito ng sapatos at ibinigay sa kanya. Isuot mo to. Aalalayan na lang kita kung hindi mo kaya maglakad. Late na tayo sa lunch natin. Bilisan mo na. Napipilitang pumayag si Lori. Kinuha niya ang sapatos at isinuot yon. Tulad ng pangako ni Melchor, inalalayan siya nitong maglakad patungo sa sasakyan. Nakapulupot ang isa nitong braso sa baywang niya, kaya parang binubuhat na siya nito habang naglalakad. Nakatulong ang ginawa nito para hindi siya mahirapan sa suot na sapatos. Nice! Ibang sasakyan ang gamit mo ngayon ah. Mabuti naman at pinagpahinga mo si Bulok. Komento niya at tukoy sa pasira-sira nitong kotse. Ayoko masiraan tayo sa gitna ng daan. Sayang ang forma mo kung mag-aayos ka lang ng sasakyan ko. Sumakay ka na. Binuksan nito ang pintuan ng sasakyan at inalalayan siyang sumakay. Ganoon din ang ginawa nito nang makarating sila sa restaurant kung saan naghihintay ang mga magulang ni Melchor. Tuwang-tuwa naman siya dahil maraming magagandang babae sa restaurant. Pasimple siyang kumikindat sa mga ito kahit halos yakap na siya ni Melchor habang naglalakad. Kung wala ang pag-alalay nito, siguradong matutumba siya sa taas ng sapatos niya. Mom, Dad, this is Lori, my girlfriend. Lori, this is your future in-laws. Bumaling ang tingin ni Lori sa unahan. Naging abala siya sa pagpapakyut sa mga babae, kaya hindi niya napansin na nasa harapan na niya ang mga magulang ni Melchor. Magandang tanghali po, ma'am, sir. Ako po si Lori, ang kasintahan po ni Melchor. Bati niya sa kagalang-galang na mag-asawa. Tumayo ang mami ni Melchor at niyakap si Lori. Nagalak ang puso ni Lori dahil sa yakap nito. Matagal na niyang gustong maramdaman ang yakap ng isang ina at ang mami ni Melchor ang nagparamdam nun sa kanya. Hindi siya malapit sa adoptive mother niya dahil akala nito ay anak siya sa labas ng adoptive father niya. Walang anak ang mga umampun sa kanya. Kaya iniisip ng nanay niya na nagloko ang tatay niya habang nasa ibang bansa ito. Pero ang totoo ay anak daw siya ng kaibigan ng tatay niya na naaksidente sa ibang bansa. Mahal niya mga umampun sa kanya at hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga nanay niya kahit pareho na ang mga itong pumanaw. Mas malapit lang talaga siya sa kanyang tatay at ito ang nagturo sa kanyang maging mekaniko. Lumaki siya kasama ang mga lalaking empleyado sa auto shop, kaya siguro lumaki din siyang tomboy. Nice to meet you, Iha. Magiliw nitong sabi. Niyakap rin ni Lori ang ginang kahit nasa baywang pa rin niya ang braso ni Melchor. Mamaya na yan, honey. Makikilala mo rin ang mamanugangin natin. Kumain na muna tayo. Sabi naman ng daddy ni Melchor. Nakangiti siyang pinakawalan ng mami ni Melchor. Inaya pa siya nitong umupo. Pero muntik na siyang matumba nang bitiwan siya ni Melchor. Bakit mo ko binitiwan? Angil niya kay Melchor. Natawa naman ang mami nito, kaya napipilitan siyang ngumiti para hindi mapahiya. Muntik na niyang makalimutan na girlfriend ang ganap niya at hindi ang tomboy na kaibigan ni Melchor. Mahal na mahal mo siguro ang anak ko, Iha, no? Ayaw mo kasing nalalayo sa kanya. Opo. Gusto ko lang po talaga ay palagi kami magkasama. Sagot niya bago humawak sa braso ni Melchor. Mabuti kung ganon. Masaya akong makita kayong magkasundo at nagmamahalan. Umupo na kayo para makakain na tayo. Sige po. Inalalayan siya ni Melchor umupo na lihim niyang pinagpasalamat. Pinagsandok pa siya nito ng pagkain. Sobrang sweet at maalaga ni Melchor habang kumakain sila. Siguro kung tunay siyang babae, kikiligin na siya. Pero tomboy siya. Walang dating sa kanya ang pagiging sweet nito. Iniisip pa nga niyang gayahin ang ginagawa nito para mapakiling ang mga babae. Sa tingin niya ay effective ang ganoong taktika para magka-girlfriend siya. Paano kayo nakakilala ng anak ko, Lori? Muling tanong ni Mrs. Lashika. Tumingin si Lori kay Melchor. Wala silang napag-usapan kung anong sasabihin kapag nagtanong ang mga magulang nito tungkol sa kunwari nilang relasyon. Patuloy lang ito sa pagkain kaya wala siyang pagpipilian
kundi sabihin ang totoo kung paano sila nagkita ng binata. Kasigsagan po ng bagyo noon nang masiraan ng sasakyan si Melchor sa daan. Nagkataon naman po na kagagaling ko lang sa isang kliyente at napadaan ako kung nasan siya, kaya tinulungan ko po siya. Binigay ko rin po sa kanya ang number at location ng auto shop ko para madagdagan ng customers ko. Sa awa ng Diyos, mas dumami po ang customers ko dahil kay Melchor. Paano ka naman yan niligawan? Natahimik naman si Lori sa panibagong tanong ni Mrs. La Chica. Pasimple niyang kinalabit sa ilalim ng mesa si Melchor para humingi ng tulong. Hindi siya nito pinapansin kaya kinurot niya ito. Ouch! Daing ni Melchor. May problema ba, anak? Tanong ng mommy nito. Nothing, Mom. Lori pinched me and it means something. She wants me to kiss her. Nagulat si Lori nang bigla siyang halikan ni Melchor sa pisngi. Papahira niya sana ang pisngi pero hinawakan nito ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Tungkol sa tanong mo, Mommy. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa bahay niya. Nagdadala ako ng flowers at chocolates na gustong-gusto naman niya. Ang kapal nito? Anong nagdadala? Wala kang dinadala, no? Nakikikain ka lang sa bahay ko at ikaw pa ang umuubos ng groceries at kape ko. Palagi ka pang nakikitulog sa bahay, tapos ikaw ang natutulog sa kama ko at ako sa sahig. Sa susunod, sisingilin na talaga kita ng renta. Ginagawa mong boarding house ang bahay ko with free food pa. Sansalan niya sa sinabi ni Melchor. Nakalimutan niyang nasa harapan sila ng mga magulang nito. Akala ni Lori ay mabibisto na sila sa unang araw pa lang ng pagpapanggap nila. Pero narinig niya ang tawa ng mag-asawa. Melchor never do that with his previous girlfriends. Hindi siya natutulog sa ibang bahay. Sa tingin ko, seryoso talaga sa'yo ang anak ko, Lori. Kailan niyo ba balak magpakasal? Tanong ng daddy ni Melchor. Kasal? Wala pa po kaming napag-uusapan ni Melchor tungkol dyan. Kinakabahan niyang sagot. Bigla siyang natakot sa tanong na yon ni Mr. La Chica. Wala sa isip niya ang pagpapakasal, lalo na sa isang lalaki. Pumayag lang siyang magpanggap na girlfriend ni Melchor dahil kay Therese. Pero nalilito siya sa nararamdaman. Parang ayaw niyang ma-disappoint ang mga magulang ni Melchor. Unang beses pa lang nilang nakikita ngayon. Pero palagay na agad ang loob niya sa mga ito. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit mabuting lalaki si Melchor. Pag-usapan niyo na tungkol sa kasal. Nasa tamang edad na kayo at nakikita namin na nagmamahalan naman kayo. Bigyan niyo na kami ng apo, mga anak. Muling sabi ni Mr. La Chica. Ngumiti si Lori at napipilitang sumang-ayon. Sige po, pag-uusapan po namin. Sagot niya sabay inom ng tubig. Parang may bumara sa lalamunan niya nang sabihin yon. Nadagdagan na naman ang kasinungalingan niya sa mga magulang ni Melchor. Mababait ang mga ito at nakokonsensya siya sa ginagawa. Si Lori na lang ang hinihintay ko, Dad. Kung handa na siya, pakakasalan ko na agad siya. Singit ni Melchor sa usapan. Muling binalik ni Lori ang baso sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Melchor habang nakatingin din ito sa kanya. Magaling umarte ang tropa niya dahil mukhang in love talaga to sa kanya. I'm willing to marry her anytime she wants. Mahal na mahal ko siya at handa akong gawin ng lahat para mahalin niya rin ako. Nakaramdam ng pagkailang si Lori sa sinabi ni Melchor nang tumugon ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Umiwas siya ng tingin dito at pilit na gumiti sa mga magulang ni Melchor. Effective pala talaga ang mga ganoong banat. Naisip niya na may idea na siya ngayon kapag nanligaw siya sa mga babae. Excuse lang po, punta lang po ako sa restroom. Paalam niya sa mga ito bago tumayo. Mahigpit siyang humawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Mukhang napansin naman ni Melchor na nahihirapan siya. Sasamahan na kita, love. Hindi na, ako na lang. Samahan mo na lang si Tita. Tigil niya rito. Nakiramdam muna siya sa sarili at nang sa palagay niya ay kaya na niyang maglakad ay umalis na siya. Nagtanong siya sa nakasalubong na waitress kung nasaan ang banyo. Sa klase ng paglalakad niya ay para siyang tatakas na teenager para maglakwat siya. Pero sa awa ng Diyos ay nakarating din siya ng banyo. Nagliwanag ang mga mata ni Lori nang makita ang dalawang babae sa banyo. Inayos niya ang suot na blazer ni Melchor bago tumikhim. Nakuha niya ang atensyon ng dalawa. Ngumiti naman siya at maangas na naglakad palapit sa mga ito. Pero hindi nakisama ang sapatos niya at natapilok siya. Blessing in disguise ang pagkakatapilok niya dahil inalalayan agad siya ng dalawang babae.
Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Ayos ka lang ba, miss? Tanong ng babae sa kaliwa ni Lori. Ayos lang ako, maganda binibini. Hawak mo pa lang, wala nang sakit na nararamdaman ko. Napakaganda mo, pwede ko bang makuha ang number mo? Seryoso niyang sabi. Pakiramdam ni Lori ay ang maginoon na niyang tingnan sa banat na yon. Pero tumawa lang ang babae sa kanya. Ang cute mo naman, miss. Kung lalaki ka siguro, baka nadala na ako sa sinabi mo. Pero inggit ang nararamdaman ko ngayon dahil sa ganda at kaseksihan mo. Anong sekreto mo sa magandang hubog ng katawan, miss? Ang kinis mo pa. Wala ka man lang kahit isang pore sa mukha. Napakaganda mo. Share mo naman ang sekreto sa amin para makabingwit din kami ng isang Melchor La Chica. Nawala ng interes magpa-cute si Lori sa mga ito nang marinig ang sinabi ng babae. Kilala niyo si Melchor? Oo naman, miss. Sagot ng isang babae. Kilala siya sa business world at kahit ang parents ko ay humahanga sa kanya. Pinagkakaguluhan din siya ng mga kababaihan. Bukod kasi sa matagumpay siyang businessman, ang hot pa niya. Ang lakas pa ng sex appeal. Maswerte ka dahil sa loob ng 5 taon, ngayon pa lang siya lumabas na may kasamang babae. Share tips naman, girl. Paano man nakuha ang yummy at super hot na si Melchor? Dugtong pa nito. Nawala ng gana si Lori dahil si Melchor na naman ang napansin ng mga babae kaysa sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito at pumasok siya sa isang cubicle. Sinadya ng tagalan sa loob at lumabas lang siya nang wala na ang 2 babae. Ano bang problema sa akin? Wala na nga akong koloreto sa mukha pero babae pa rin ang tingin nila sa akin. Tanong niya habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Totoong maganda ang hubog ng katawan niya dahil litaw yun sa suot niyang damit. Wala rin siyang kahit na anong makeup sa mukha. Pero parang meron din dahil sa natural na glass skin niya at malarosas na labi. Ang kilay niya ay parang sinadyang ahitin at lagyan ng korte. Malalantik din ang pilik mata niya. Ito ba ang dahilan kaya ayaw sa akin ng mga babae? Dahil mas maganda ako sa kanila? Muli niyang tanong sa refleksyon niya. Ano kaya kung gawin ko yung ginagawa ng mga tropa kong tibo para magkaroon ako ng balbas saka magboses masculine? Siguro ang gwapo ko nun. Mas gwapo pa kay Melchor. Bumuntong hininga si Lori. Hindi, ayaw niya. Sabi ng tatay niya ay okay lang siya maging tibo. Basta wala siyang babaguhin sa katawan niya. Kaya kailangan na lang siguro niya tanggapin na walang babae ang tatanggap sa kanya dahil sa itsura niya. Pero umaasa siyang iba si Therese. Sa tingin niya ay hindi ito tumitingin sa itsura niya. Magiging loyal na ako kay Therese. Hindi na ako babalik sa ibang babae. Kumpiyansa niyang sabi bago lumabas ng banyo. Nagulat si Lori nang makitang naghihintay si Melchor sa kanya. Kaagad siya nitong inalalayan nang maglakad siya. Tulad niya, nakapulupot na naman ang braso nito sa baywang niya. Ayos ka lang ba, Lor? Nag-aalala nitong tanong. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Mel. May 2 chicks sa banyo kanina pero kinikilig sila sa'yo. Ako ang nasa harapan nila pero hindi nila ako nakikita. Ang unfair, di ba? Kung may magagawa lang sana ako. Hinain niya rito habang naglalakad sila. May magagawa ka, Lor. Pakasalan mo na ako para hindi na sila kiligin sa akin. Kung pag-aari mo na ako, mababawasan ng mga babaeng patay na patay sa akin. Nye, ano raw yun? E dilugi ako. Ang gusto ko sa akin punta ang atensyon ng mga babae, hindi ang atensyon mo. Nagsiselos kasi ako sa'yo at hindi sa kanila. Tropa tayo hindi kita type. Naramdaman ni Lori ang bahagyang higpit ng hawak ni Melchor sa baywang niya, kaya tumingin siya rito. Nagulat siya nang makita ang sakit sa mga mata nito. Umiikting din ang panga nito na halatang nagpipigil ng emosyon. May problema ba, Melchor? Nothing. Hindi na niya pinansin ang kakaibang ekspresyon ni Melchor. Nagpatuloy na lang siya sa pagsasalita habang pabalik sila sa mesa nila. Ang sabi ng mga babae kanina, ngayon ka palang daw lumabas na may kasamang babae. Anong nangyari sa mga blind date mo? Nagtatago ba kayo habang nasa labas? Hindi totoo ang blind date ko. Ginawa ko lang yun para pumayag ka na ipakilala kita sa mga magulang ko. I love you, and I mean it, Lori. Mahal kita kahit babae ang gusto mo. Mahal kita kahit sinabi mo kanina na hindi mo ako gusto. Masakit pero mananatili akong kakapit. Hindi ako susuko sa pagmamahal ko sa iyo, Lori.
Tanggap din kita kahit titibo-tibo ka. Dalangin ko na sana isang araw, mapansin mo rin ang pagmamahal ko sa'yo. Na makita mo ko bilang isang lalaki at hindi tropa mo lang. Mahinang tumawa si Lori. Para sa kanya, malaking biro ang sinabi ni Melchor. Pero tila tumatagos ang mga salita nito sa puso niya. Naguguluhan lang siguro siya dahil alam niya sa sarili na babae rin ang gusto niya. Nasobrahan ka lang sa kape, Melchor. Sa susunod, hindi na kita hahayaan magkape sa bahay ko. Kung ano-ano kasi pumapasok sa utak mo. Tropa tayo, huwag mong kalimutan yan. Paalala niya dito at nagsisilbi rin yung paalala sa sarili niya. Magkaibigan sila ni Melchor at babae ang gusto niya. Baka nadadala lang siya sa emosyong pinapakita nito dahil kaibigan niya ito. Ano nga ba talaga ang nararamdaman niya? Awa lang ba para rito? Noon pa man ay tropa lang talaga ang tingin niya kay Melchor. Pagkatapos ng tanghalian ay isinama ni Melchor si Lori sa mansyon ng mga magulang ng binata. In-invite siya ni Melchor na mag-sleep over doon at pumayag naman siya. Namangha pa siya sa laki ng bahay ng mga ito. Alam niyang mayaman si Melchor at ito ang presidente ng sarili nitong kumpanya. Pero hindi niya inaasahan na sobrang yaman pala talaga nito. Tingin niya'y bilyonaryo ang lalaki. Marami din kasing branch ang mga negosyo nito. May mga luxury na sasakyan din ito na pansarili at pangbenta. Modern style ang mansyon ng mga ito na napapaligiran ng pine trees at makakulay na bulaklak. Hindi kalayuan ay natanaw rin niya ang iba't ibang klase ng sasakyan na maayos na nakaparking. Kung nakakamangha sa labas, mas lalo siyang namangha sa loob ng mansyon. Parang kumikinang ang lahat ng bagay roon. Bahay pa ba to o palasyo na? Isa ka bang prinsipe, Melchor? Mahina niyang tanong sa binata na patuloy siyang inaalalayan sa paglalakad para hindi matumba dahil sa sapatos niya. Ito ang bahay namin, Lord. At hindi ako isang prinsipe. Nagkataon lang na parehong bilyonaryo ang mga magulang ko, kaya ganito kalaki ang bahay namin. Wow! Sabi ko na nga ba't may bilyonaryo akong tropa? Akala ko milyonaryo ka lang dahil nagchacheck ka kay Bulok. Saka yung mami at daddy mo mga bilyonaryo pala pero ang low-key nyo lang. Imagine, ang bait nyo sa gaya kung sakto lang ang estado sa buhay. Ano ka ba? Pantay-pantay lang naman tayo sa mata ng Diyos. Kaya bakit naman hindi ka namin pakikisamahan ng maayos? Oo nga, sabi ko nga tropa. Grabe, para ako nasa palasyo sa sobrang laki at ganda ng bahay nyo. Nakakalula. Mabuti hindi ka naliligaw rito. Humahangang sabi niya habang iniikot ang paningin. Dito ako lumaki. Paano ako maliligaw sa sarili kong bahay? Kabisado kong bawat sulok ng bahay namin. Kahit nakapikit ako, kaya kong puntahan ng bawat lugar sa loob ng mansyon. Saad nito bago sila pumasok sa isang silid. Dito ba ako matutulog ngayong gabi? Tanong niya at agad na umupo sa gilid ng kama. Hinubad niya ang sapatos at nakaramdam agad siya ng ginhawa. Parang natanggalan siya ng mabigat na bagay sa mga paa. Sobrang gaan sa pakiramdam at ngayon lang niya naramdaman ang pananakit ng mga paa niya. Oo, dito tayo matutulog ngayong gabi. Nakakunot ang noo ni Lori nang tumingin kay Melchor. Inaalis na nito ang botones ng long sleeve polo nito. Bakit kasama ka? Ang laki ng bahay niyo pero sa isang kwarto lang tayo matutulog? Kahit dito sa bahay mo, gusto mo pa rin yata sa sahig ako matulog. Bisita ako rito kaya dapat may special treatment ako, Melchor. Magkasama tayong matutulog sa kama, Lori. Bubuntisin na kita para hindi ka na makawala pa sa akin. Sabi nito bago tuloy ang hubarin ng pang-itaas na damit. Tumambad na naman sa paningin ni Lori ang machong katawan ni Melchor. Kahit ilang beses na niyang nakita yon, naiinggit pa rin siya. Hindi ako naniniwala sa iyo, Melchor. Kung may plano kang masama, matagal mo nang ginawa. Pero hanggang ngayon, safe pa rin ako sa'yo. Magpalit ka na nga lang ng damit at ibigay mo na sa akin ang number ni Therese. Excited na ako makausap siya. Bali wala niyang sagot. Hindi ako nagbibiro, Lori. Humakbang palapit si Melchor sa kanya. Bahagya siyang nakatingala rito nang tumigil ito sa tapat niya. Huwag kang madaya, Melchor. Nagsinungaling ka na tungkol sa blind date mo. Kaya wag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo sa akin. Ibigay mo na ang number ni Therese sa akin. Patingkayad na umupo sa harapan niya si Melchor. Kinuha nito ang kamay niya at mahigpit yung hinawakan. I never expected to fall this hard, Lori. Ano bang ginawa mo sa akin? Ganito ang nararamdaman ko sa'yo. Nakita lang kitang basang-basa sa ulan habang inaayos ang kotse ko.
Pero tinamaan na agad ako sa'yo. Nakipagkaibigan ako sa'yo dahil akala ko mawawala rin ang paghangang nararamdaman ko kapag nakilala ko ang buong pagkatao mo. Pero hindi ko inaasahan na mamahalin kita ng sobra. Kahit alam kong masasaktan ako at hindi mo ako papatulan. Kaso, hindi ko kasi kayang pigilan ang puso ko sa pagmamahal sa'yo. Gusto ko'y palagi kang nakikita. Minsan gumagawa na lang ako ng dahilan para makita ka. Sinasadya kong gamitin ng pasira-sira kong kotse dahil alam kong pupuntahan mo ako kahit sang lupalop pa ng Pilipinas ako naroon. Minsan nga iniisip ko na baka mahal mo rin ako. Pero alam ko sa sarili ko na trabaho lang ang dahilan kaya pinupuntahan mo ako. Kung hindi dahil sa trabaho, hindi mo ako pupuntahan. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Melchor at humugot ng malalim na paghinga. Tahimik lang si Lori at nahihirapan siyang iproseso sa sarili ang pinagtatapat ng kaibigan niya. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang nararamdaman ni Melchor sa kanya. Akala niya ay parte lamang ng pagkakaibigan nila ang mga pinapakita nito sa kanya. Lori, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Masuyo nitong tanong habang nangungusap ang mga mata. Ano yon? Pwede ba kitang halikan? Ano? Kadiri ka, Melchor. Hahalikan mo ang kapwa mo lalaki? Mangilabot ka nga. Hindi ka lalaki sa paningin ko, Lori. At hindi ako mahuhulog sa'yo kung lalaki ang tingin ko sa'yo. Babae ka. Isang magandang babae. Mariin itong sabi. Parang gusto nitong isaksak sa isip niya na isa siyang babae. Kahit na, ano na lang ang mararamdaman ko kung hahalikan ako ng isang lalaki? Kinikilabutan talaga ako sa iyo, Melchor. Hindi mo malalaman kung hindi mo mararanasan. Gusto ko rin tulungan ang sarili ko. Aalamin ko lang kung may pag-asa pang magbago ang nararamdaman ko. Pagkatapos nito, ibibigay ko na sa iyo ang number ni Therese. Promise, hindi ko talaga kaya, Melchor. Iniisip ko palang nasusuka na... Nalunok ni Lori ang iba pang sasabihin nang hawakan ni Melchor ang magkabila niyang pisngi at siniil siya ng halik sa labi. Tinulak niya si Melchor, pero hindi ito nagpaawat. Parang gigil na gigil itong halikan siya hanggang mapahiga na siya sa kama. Natigilan si Lori sa pagtulak kay Melchor nang maging malumanay ang paghalik nito. Tila sinusuyo nito ang kanyang labi sa mapusok nitong paghalik sa kanya. Kakaiba yun sa pakiramdam na parang may kumikiliti sa tiyan niya at naging excited ang pakiramdam niya. Nalilito man siya sa nararamdaman, pero alam niya sa sarili na nagustuhan ng katawan niya ang ginagawa ni Melchor. Habol hininga nang tumigil si Melchor sa paghalik sa kanya. Malamlam ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi rin nito itinago ang munting ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Salamat at pinaramdam mo sa akin na may pag-asa pa ako, Lori. Sapat na yun para kumapit ako. Magpahinga ka na. Nasa walk-in closet ang mga gamit mo. Sa ibang silid na lang ako matutulog. Good night, love. Mabilis pa siyang hinalikan ni Melchor sa labi bago umalis sa ibabaw niya. Nakalabas na ito ng silid bago pa niya ma-realize ang nangyari. Sa isip niya ay naghahalikan pa rin sila ni Melchor habang nasa ibabaw niya ito. Pesting yan. Ganun bang epekto ng halik mula sa isang lalaki? Sadya kayang nakakawala sa sariling halik? Tanong niya sa sarili. Wala naman siyang ideya kung anong pakiramdam kapag hinahalikan. Hindi niya first kiss ang nangyari dahil may ninakawan na siya ng halik noon, kahit wala pa siyang nagiging karelasyon. Tropa-tropa rin yun at isang babae pa. Pero ngayon pa lang ang unang beses na nahalikan siya ng isang lalaki. Maging siya'y naguguluhan na rin kung babae pa ba ang gusto niya o lalaki na. Pagkatapos ng weekend bonding ni Lori sa mga magulang ni Melchor, balik trabaho na ulit ang dalaga. Wala namang nagbago sa araw-araw niyang pamumuhay. Pero nanibago siya kay Melchor. Hindi na ito nagpakita sa kanya mula nang halikan siya nito. Ang tanging pagpaparamdam na ginawa nito ay nang ibigay nito ang number ni Therese 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi naman niya ito masyadong naiisip dahil abala siya sa trabaho. Boss, may naghahanap sa'yo sa labas. Sabi ng kasamang mekaniko ni Lori habang may inaayos sa ilalim ng sasakyan ng isang customer. Pupuntahan ko na lang pagkatapos ko rito. Importante raw, boss. Puntahan mo muna, ako nang tatapos niyan. Sige. Iniwan ni Lori ang ginagawa bago puntahan ng sinasabi ng empleyado niya. Hindi naman niya inaasahan na makikita ang mommy ni Melchor sa labas ng shop niya. Tita, ano pong ginagawa mo rito? May ipapaayos ka po bang sasakyan?
Tanong niyang may pagtataka. Nagulat pa si Lori nang mangilid ang luha sa mga mata ng ginang habang pinagmamasdan ang marumi niyang uniform. Bakit hinahayaan ka ni Melchor na magtrabaho, iha? Ang dumi-dumi mo, oh. Hindi ka dapat gumagawa ng ganyan trabaho. Panglalaki lang yan. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Tita, hindi po ba nasabi sa'yo ni Melchor na napahinto sa pagsasalita si Lori? Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin na wala silang relasyon ni Melchor o mananahimik na lang siya. Pero ang alam niya ay tapos na ang usapan nila. Wala na silang utang sa isa't isa dahil nakuha na rin niya ang number ni Therese. Na ano, iha? Tanong ng ginang. Na ano po, wala po kami relasyon talaga ni Melchor. Nagpanggap lang po ako na girlfriend niya. Pagtatapat niya rito. Inaasahan ni Lori na magagalit to sa kanya, pero hindi niya inaasahan na ngumiti ito. Alam ko ang lahat, iha. Hindi naglilihim sa akin ang anak ko. Kumpara sa'yo ay pagpapanggap lamang yon, pero kay Melchor ay hindi. Totoong nararamdaman niya para sa'yo. Mahal ka niya at nagawa niyang magsinungaling sa'yo dahil sa pagmamahal na yon. Huwag ka magagalit o sasama ang loob sa anak ko. Ngayon lang siya nagmahal ng ganito at suportado namin siya ng daddy niya. Sana bigyan mo ng chance si Melchor, iha. Pero tita, tomboy po ako. Hindi po kami talo ni Melchor. Baka nalilito ka lang, iha. Subukan ng buksan ng iyong puso para sa anak ko. Kahit isang beses lang. Kung wala talagang pag-asa, ako nang pipigil kay Melchor na mahalin ka. Sasabihin ko sa kanya na hayaan ka na lang niyang mahalin kung sino ang gusto mo. Susubukan ko po, tita. Salamat din po at hindi ka nagalit sa akin. Magagalit ako sa iyo kung hindi ka sasama sa akin ngayon. Nahirapan si Lori na tanggihan ang ginang. Kaya wala siyang nagawa kundi sumakay sa kotse nito kahit puno ng grasa at kalawang ang damit niya. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta, pero gusto na niyang bumalik agad sa auto shop nang pumasok sila sa isang salon. Hindi na siya nakatanggi nang simulan ang makeover sa kanya. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng kaluluwa sa mga pinagagawa sa kanya roon. Tita, ayoko na. Maaga akong papano sa ginagawa nila sa akin. Ibalik mo na ako sa shop. Mas gusto ko pong mag-ayos ng sasakyan kaysa sa ako ang ayusan. Naiiyak niyang sabi. Konting tiis na lang, iha. Bibili lang ako ng mga damit para sa'yo. Matagal ko na itong pangarap gawin sa anak kong babae, pero lalaki ang nag-iisang anak ko. Pagbigyan mo na ako, hintayin mo ako rito, babalik din ako. Pakiusap nito sa kanya. Wala na namang nagawa si Lori kundi maghintay sa salon. Hindi rin nagtagal nang bumalik ang mommy ni Melchor dala ang ilang paper bag. Binigay nito ang isang paper bag sa staff ng salon. Tulungan mo ang anak ko na isuot to, sabi nito. Natouch naman si Lori dahil tinawag siyang anak ng mommy ni Melchor. Ramdam na ramdam niya ang pagiging ina nito sa kanya. Kahit napipilitan, sinuot pa rin niya ang binili nitong damit. Tuwang-tuwa naman ito dahil para daw siyang manika sa suot niya. Tube at miniskirt daw ang tawag sa mga damit na suot niya. Tinandaan niya kung ano ang mga damit na yon dahil yun ang number 1 sa hate list niya ngayon. Let's surprise my son, Lori. Bisitahin natin siya sa office niya. Excited na sabi ng ginang. Akala ni Lori ay uuwi na sila nang bumalik sila sa sasakyan. Pagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Pero may pupuntahan pa pala sila. Ayaw pa naman niyang humarap sa mga tao na ganoon ang suot niya. Mabuti na lang at flat shoes ang gamit niya na isa rin sa mga binili ni Mrs. La Chica. Kaya hindi siya nahihirapan sa paglalakad. Hindi po ba tayo makakaabala kay Melchor? Baka busy po siya sa trabaho. Umuwi na lang po tayo, tita. Pasimple niyang hiling. Matutuwa yun kapag nakita ka, iha. Mahal ka nun at kahit kailan, hindi ka makakaabala sa kanya. Natahimik na lang si Lori. Kahit ang mommy ni Melchor ay sinasabing mahal siya ng binata. Ngayon pa lang siya naniniwala na totoo ang nararamdaman ni Melchor para sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado sa totoo niyang nararamdaman. Sa opisina naman ni Melchor, nahilot ng binata ang sentido nang walang pasabing pumunta si Therese doon. So, Mr. President, hindi mo pa naibibigay ang gusto ko kapalit ng pakikipagkaibigan ko sa kaibigan mo. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para lumabas tayong dalawa, di ba? I'm busy, Miss Smith.
Sa ibang pagkakataon na lang, makakaalis ka na. Taboy niya sa babae. Sa halip na umalis, umikot ito sa mesa niya at lumapit sa kanya. Mapang-akit nitong hinaplos ang balikat niya. Hindi pa ito nakontento at niyakap pa siya nito mula sa likuran. Kay tagal kong pinangarap na mapalapit sa iyo, Mr. President. Ikaw lang ang lalaking nakilala ko na sobrang hirap makuha. Napakailap mo sa mga tao, lalo na sa akin. Alam ko naman na alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag mo na akong pahirapan, okay? Mapang-akit nitong bulong malapit sa tenga niya. Aalisin na sana ni Melchor ang mga braso ni Therese sa katawan niya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Umawang ang labi niya nang makitang pumasok si Lori. Ilang araw lang silang hindi nakita dahil naging abala siya sa trabaho. Pero ang laki ng pinagbago nito. Mas lalo itong gumanda. Pero nakapagtataka na damit pang babae ang suot nito. Halata rin na nagmamadali ito dahil lumilingon pa ito sa likuran. Melchor, pigilan mo mami mo. Ginagawa niya akong Barbie doll. Baka maaga akong Bagya itong natigilan at lumipat ang tingin kay Therese. Therese! Sambit nito sa pangalan ng babaeng nakayakap sa kanya. Inalis agad ni Melchor ang braso ni Therese nang tumingin ng masama si Lori sa kanya. Alam niyang nagsiselos na naman ito sa kanya, pero pakiramdam niya ay gumawa siya ng kataksilan dito. Tumayo si Melchor at mabilis na lumapit kay Lori. Niyakap niya agad ito paglapit niya. "Namiss kita, Lor," sabi niya rito. "Namiss, pero may kayakap kang iba?" Nakangiting humiwalay ng yakap si Melchor kay Lori. Hinawakan niya ang kamay nito habang nakatitig dito. "Nagsiselos ka ba, Lor?" Tanong niya rito. "Siyempre, sinong hindi magsiselos kung kayakap mo ang crush ko? Tinatry din mo ba ako pag wala ako, ha?" "Loyal ako sa'yo, love." Nakangiti pa rin niyang sabi kahit nasaktan siya sa sinabi nito. Pero wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko. Pasasaan ba't magsiselos din to sa babae dahil sa kanya? "Lori, long time no see." Magilo na sabi ni Therese. Niyakapan nito si Lori at sinadyang paghiwalayin ang pagkakahawak ni Melchor sa kamay ng dalaga. "Hi Therese, matagal na din tayong hindi nagkita. Sinusubukan kitang tawagan sa number mo pero hindi ka sumasagot. Hindi ka rin nagre-reply sa mga message ko." Marahang dumistansya si Therese kay Lori. Sinadya rin itong pumagitna sa kanilang dalawa. "I'm sorry, Lori. Busy lang ako sa trabaho. Nababasa ko naman ang mga message mo. Hindi lang ako makapag-reply sa'yo. To be honest, I really appreciate it. Thank you." Ngumiti si Lori, pero napansin ni Melchor na may nagbago sa kislap ng mga mata nito habang nakaharap si Therese. Hindi na yun katulad noong una nitong makita ang modelo. Magandang senyalis yun dahil unti-unti na itong nawawalan ng interes sa babae. "Therese, hindi ko alam na narito ka pala. Tapos na ang kontrata mo sa kumpanya. Plano mo bang mag-renew?" Tanong ng mami ni Melchor na kararating lang. Napansin ni Melchor ang pagmamadali ni Lori at lumapit sa kanya. Napangiti siya nang humawak ito sa braso niya. "Iuwi mo na ako, Melchor. Mahal ko ang mami mo pero ang sakit sa katawan ng mga ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko nabugbog ako sa salon kanina. Gusto ko nang magpahinga." Bulong nito na may halong pakiusap. Inakbayan ni Melchor si Lori habang nag-uusap si Therese at ang mommy niya. "I'm planning to renew, tita. Pero may ibang kondisyon si Melchor. He wants to date me first bago niya ibigay ang bagong kontrata ko. Right, Melchor?" "Melchor, anak, she's asking you." Bumaling ang tingin ni Melchor sa kanyang mommy nang tawagin siya nito. Hindi niya napagtuunan ng pansin ang pinag-uusapan ng dalawa dahil abala sila sa pagbubulungan ni Lori. "I'm sorry, Mom. What is it?" "Never mind, son. Alam ko namang hindi mo ipagpapalit si Lori sa babaeng obsessed sa'yo. Tama ba ako?" "Of course, Mom. Anyway, ako na po maghahatid kay Lori pa uwi. Napapagod na kasi ang girlfriend ko." Sagot niya. "Girlfriend mo siya? I thought she's a lesbian. Paano nangyari na girlfriend mo siya?" Gulat at nagtatakang tanong ni Therese. "Alam mo, Therese, crush talaga kita." Singit ni Lori. "Kung papayag ka na maging syota ko, hihiwalayan ko si Melchor. Game ka bang maging girlfriend ko?" Kinabahan naman si Melchor sa tanong ni Lori kay Therese. Baka patulan to ni Therese para lang paghiwalayin sila.
Kahit ang totoo ay wala naman silang relasyon. No way! Hindi ko sasayangin ng ganda ko para patulan ng isang kagaya mo, Lori. Over my dead body. Napilitan lang ako makipagkaibigan sa'yo dahil sa pakiusap ni Melchor. Hanggang doon na lang yun at imposibleng patulan kita. Lalaki ang gusto ko, no? Mariing pagtanggi ni Therese na lihim ding pinagpapasalamat ni Melchor. Hays, busted na naman ako. Baka tayo talagang destiny, Mel. Sa'yo na nga lang ako para hindi na ako masaktan. Nakakasawa na rin ng paulit-ulit na masaktan ng mga babae. Hindi pa nga ako nagkakasyota, nasasaktan na ako. Baka sa lalaki talaga ako magiging masaya. Yun na yata ang pinakamagandang mga salita na narinig ni Melchor sa buong buhay niya. Hindi yun salitang mahal kita. Pero yun ang katumbas ng salitang binitiwan ni Lori para sa kanya. Good choice, Iha. Umuwi na kayo ng anak ko at planuhin niyo na agad ang kasal niyo, okay? Excited na sabi ng mami ni Melchor bago nito balingan si Therese. Ikaw naman, Miss Smith, umalis ka na. Kung hangad mong makabubuti sa karir mo, tigilan mo ng anak ko. I'm kind enough to warn you. Huwag mo na siyang guguluhin. Masaya na siya sa babaeng mahal niya at soon ay magiging wife na niya. Hindi maipinta ang mukha ni Therese nang lumabas sa opisina ni Melchor. Thank you, Mom. You're always welcome, son. I'll do everything for your happiness. Samantala, labis ang tuwa ni Lori nang ihatid siya pa uwi ni Melchor. Gusto pa sana niyang pumunta sa auto shop pero hindi na kaya ng katawan niya. Nanlalambot na siyang naglalakad papasok sa bahay niya. Pabagsak agad siyang umupo sa sofa pagdating sa salas. Sinusumpa niyang hindi na ulit siya papasok sa salon. Ang sakit din ng anit niya dahil sa ginawa ng mga babae roon na pagtutuwid sa buhok niyang maigsi na nga, pinag-eksperimentohan pa ata. Lori, alam kong pagod ka. Pero gusto kong marinig ulit kung totoo ang sinabi mo kanina. Bibigyan mo na ba ako ng chance? Oo, ayaw mo ba? Madali naman akong kausap. Babawiin ko na lang ang sinabi ko. Sagot niya. Huwag mong babawiin. Seryoso ako sa'yo at hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Pangako, hindi ka masasaktan kapag ako minahal mo. Okay, mabuti kung ganon. Nakangiti niyang sabi bago pumikit. Hindi na niya kayang maglakad papasok sa silid niya, kaya sa sofa na lamang siya matutulog. Maya-maya ay naramdaman ni Lori ang pag-angat ng katawan niya. Alam niyang binubuhat siya ni Melchor kaya hindi na siya nag-abalang tumingin dito. Maging ang talukap ng kanyang mga mata ay pagod na rin. Pinagod ka talaga ni Mommy. Magpahinga ka na, love. Dito na ako matutulog. Ikaw naman sa kama at ako sa sahig. Okay. Sa susunod, huwag ka nang magpapayakap sa ibang babae. Nagsiselos ako. Sabi niya rito habang nakapikit. Selos ang agad niyang naramdaman nang makitang yakap ni Therese si Melchor kanina. Hindi pa yun nagsisink in sa isip niya. Kaya akala niya ay kay Melchor siya nagsiselos dahil crush niya si Therese. Pero baliktad pala. Bumaliktad na ang nararamdaman niya ngayon. Hindi na niya gusto ang yakap ni Therese dahil mas lamang na ang kagustuhan ng puso niya na makasama si Melchor. Masusunod, mahal ko. Sabi ni Melchor na halata ang saya sa boses. Naramdaman ni Lori ang magaan nitong halik sa pisngi niya bago siya tuluyang makatulog. Walang sinayang na sandali si Melchor nang bigyan ito ni Lori ng pahintulot para manligaw. Walang halong pagpapanggap ang samahan nila ngayon. Pinapakita at pinaparamdam pa rin ni Melchor ang pagmamahal niya para kay Lori. Samantalang si Lori naman ay unti-unting pinapapasok ang binata sa puso niya. Hindi yun mahirap para sa kanya dahil hindi mahirap mahalin si Melchor. Palagi naman siyang nasasaktan sa mga babae noon, pero sa tingin niya, hindi siya masasaktan sa lalaking mahal niya ngayon. Melchor, bakit ginamit mo na naman ang bulok mong sasakyan? Hindi mo na kailangan magpapansin sa akin. Binigyan na kita ng chance at sinabi ko na rin sa'yo na unti-unti na kitang minamahal. Bakit kailangan mo pa akong pahirapan para magdala ng kagamitan at ayusin ang sasakyan mong bulok? Dapat nga pinapakilo mo na yan eh. Mahaba niyang reklamo nang tumawag ito sa kanya at sinabing nasiraan ito sa daan. Sorry, love. Nasanay kasi ako na itong ginagamit kong sasakyan eh. Puntahan mo na ako, please. Malambing nitong pakiusap. Oo na, pupunta na ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Thank you, love. I love you.
I love you too. Nagulat si Lori sa naging sagot niya kay Melchor. Mabilis niya pinutol ang tawag at napangiti sa sarili. First time niyang kiligin sa isang lalaki. Siguro matagal na niyang mahal ang kaibigan niya, pero naguguluhan lang siya dahil alam niya sa sarili na tomboy siya. Ngunit tinulungan siya ni Melchor para malaman ang totoo niyang nararamdaman. Masarap pala sa pakiramdam ang magsabi ng I love you sa lalaki. Sa bagay, mahal ko rin naman siya at mahal niya rin ako. Ang sarap magmahal. Bulong niya habang inaayos ang mga gamit na dadalhin niya para puntahan si Melchor. Kalahating oras ng maneho si Lori nang makarating siya sa lokasyon ni Melchor. Natanaw niya agad ito pagdating niya. Malapit sa parke ang kinaroroonan ng sasakyan nito. Ano na naman bang sira nito? Tanong niya habang ini-inspeksyon ang makina ng sasakyan. Umusok ang parting to, Lori. Turo ni Melchor sa isang bahagi ng makina. Siniyasat ni Lori ang bahaging yon nang mapansin niyang may nakakalang doon. Dinukot niya yon at inalis sa makina. Sa tingin niya ay yun ang nagdulot ng pagkasira sa sasakyan ni Melchor. Pero nagtaka siya dahil singsing ang nakuha niya sa makina. Bakit may Naputo lang sasabihin niya at napangiti na lang nang makitang nakaluhod ang isang tuhod ni Melchor pagharap niya. May hawak itong pompon ng bulaklak. May card yon at nakasulat ang salitang, "Will you be my girlfriend for real?" Of course. Why not naman, di ba? Binigyan na kita ng chance kaya inaasahan ko na to. Ano ba dapat kong isagot? Yes or I do? Tanong niya, pero isinuot na rin niya ang singsing sa daliri. Kahit anong isagot mo, ang mahalaga ay tinanggap mo ang alok ko, love. Nasiraan ka ba talaga ng sasakyan o plano mo lang to? Actually, plano ko talaga to, love. Hindi ko alam kung paano ka pakikiligin. Mukhang hindi ka naman kinilig sa sorpresa ko. Okay lang yon. Nagustuhan ko naman eh. Babalik na ako sa shop. Maraming trabaho ron eh. Sandali. Pigil nito sa kanya. May kailangan ka pa ba, Melchor? Narinig ko sinabi mo kanina bago naputol ang tawag natin. Nangako ako sa aking sarili na hindi kita papakawalan kapag minahal mo rin ako, Lor. My love. Hindi narinig ni Lori ang sunod na sinabi ni Melchor nang bumusina ang malaking truck. Naiinis na bumaling doon si Lori, pero kaagad na wala ang inis niya nang makita ang nakasulat sa dingding ng truck. Hindi niya alam kung sinadya ba yon o nagkataon lang, pero napatunayan niyang sinadya yon nang sambitin ni Melchor ang nakasulat sa truck. Will you marry me, Miss Lori Bautista? Alam ni Lori sa sarili kung gaano katigas ang puso niya at hindi siya agad nadadala sa mga malalambing na kilos at salita. Pero hindi niya maiwasang matouch sa ginawa ni Melchor. Isang sasakyan ang muling dumaan at nagpaulan ng mga petals habang nakaluhod si Melchor hawak ang kaheta ng singsing. Pinakilig mo naman ako, Melchor. Walang dahilan para tanggihan kita. Of course, magpapakasal ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Sinuot ni Melchor ang singsing sa daliri niya. Wala pang isang oras ay 2 gold rings na ang suot niya. Thank you, love. I love you. Sabi nito bago tumayo at hinalikan siya sa labi, kasabay ng paglipad ng mga white dove mula sa parke. Hindi niya alam kung kasama yun sa plano ni Melchor, pero nagmisto ng blessing mula sa Diyos ang paglipad ng mga ibon. I love you too, Melchor. Salamat sa pagmamahal mo. Kahit titibo-tibo ako, hindi naging hadlang yun sa'yo para mahalin ako at tanggapin. What else could I ask for? Napakaswerte ko sa'yo kaya asahan mong mamahalin kita habang buhay. Sagot niya matapos maglapat ang kanilang mga labi. Sa oras na yon, alam ni Lori sa sarili na buong puso at pagkatao na niya ang nahulog kay Melchor. Handa siyang mahalin ito hanggat nabubuhay siya. Makalipas ang 1 buwan, naganap ang kasal ni na Lori at Melchor. Nagbago man ang nararamdaman ni Lori para sa lalaki, hindi naman nagbago ang trabaho at pananamit niya. Tinapon na rin niya ang bikini at itinago sa aparador ang mga damit pang babae. Binenta na rin niya ang bahay ng adoptive parents niya at nanirahan siya sa mansyon ng mga La Chica. Ang bago niyang pamilya at tanggap na tanggap siya. Mas naging masipag naman sa trabaho si Melchor at palagi nitong pinaparamdam kay Lori ang pagiging prinsesa
kahit kilos prinsipe ang asawa. Gayunpaman, masaya ang dalawa sa buhay may asawa at naghahanda na rin sila para magkaanak na kukumpleto sa kanilang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.